Easter kada 2024 na naman at kailangan po natin mag-renew ng rehistro ng motor. So, step by step po tayo, Star Kada, kung ano ang gagawin. Ayan. So, pumunta muna ako sa Cebuana, no? Para kumuha po ng insurance. Mag-avail po tayo ng insurance sa Cebuana. Ayan, yun po ang aking ituturo sa inyo ngayong 2024 paano mag-renew ng rehistro ng motor. Ayan, so para mapabilis kayo, ganito ang gawin nyo. Ayan. Mag-avail muna ng insurance sa Cebuana. Pagkatapos nito ay pumunta sa mga accredited na emission testing ng LTO. Ayan. Basta sa malapit sa lugar ninyo, kung mayroong emission testing, pwede po doon. Basta accredited po yan ng LTO. So, ano pang hinihintay natin? Let's go! So, syempre, bago ka pumunta ng Cebuana para kumuha ng insurance, ay dalhin mo yung Xerox ng iyong ORCR. Gaya nito. Ayan. ORCR, ha? So, ang aga natin dito guys sa may emission. Ayan. Dahil nagpapa-emission tayo. Pagkatapos nito, punta na tayo ng LTO. Ayan. So, nasa emission na po ako. And nakasalang na po yung aking motor. And ilang sandali na lang ay matatapos na agad yan. Yan po guys, Star Kada. Star Kada, ganito lang po kabilis sa auto check emission testing. Tapos na agad, Yan, wala pang 10 minutos. Yan, dito po yan sa may auto check. Okay na. Punta na tayo sa LTO. So ayan, Star Kada, nandyan na po ako. Nakapila sa may LTO sa 20 Avenue po yan. Ayan, so marami na kaming nakapila dyan. Kailangan maaga ka po sa LTO. So bago ka pumunta dyan ay inspect muna ng inspector yung motor mo. Pero saglit lang po yan. Ayan. Tarkada, tapos na ako dito sa may LTO. So pinapabalik ako ng May 1, 2, 3, 4, 5. Kasi yung emission ko ay magpapasunod ng May 6. So yung plaka ko kasi July na yung number. So kailangan sa July pa ako mag-registro. Ayan. So susundin ko na daw yung plaka na number. Ayan. So nandito tayo sa harap na LT. Start Kada, nandito na ako sa bahay. Galing po ako ng LTO dahil nag-renew ako ng registro ng motor. Pero hindi po tinanggap ni LTO dahil ang aking plaka ay nasa dulo, number 7. So papaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi tinanggap ni LTO dahil sa July pa po kailangan magpa-rehistro o mag-renew ng rehistro ng motor. Although nung MB file pa ito, MB file pa, wala pa akong plaka. So, ang rehistro ng motor ko ay every first week ng March. So, yun ang sinusunod ko. So, after 1 year po kasi, saka nirelease yung plaka pero hindi pa pala na-upload sa system nila. So nung nagpa-rehistro ako nakarang taon, tinanggap pa nila. Ngayon meron na pong baka naka-record na sa kanilang system yung bago kong plaka, yung nirelease na plaka na ang ending ay 7, so July 7. So pinauwi na lang po ako at
kailangan ko daw i-renew yung emission na lang, yung emission. Kasi May 6 yung expiration ng emission. So kailangan kong magpa-emission ulit. Dapat hindi lalagpas ng May 6. So May 1, 2, 3, 4, 5. So yung araw na yon magpapa-emission ako ulit, then babalik ako ng LTO. Ayan. Kasi pwede namang 2 months bago mapaso yung restro mo ay pwede ka nang mag-restro ulit. So para masunod ko yung plaka ay kailangan sa July pa ako magpa-restro o babalik. O pwede naman daw sa May. Pwede namang advance yung registration mo. Kaya pinaparenew muna itong emission ko, then babalik ko sa kanila para i-validate nila ulit. Ayan, so ayan, panoorin nyo mula simula hanggang sa dulo para masunod nyo po, masundan nyo kung ano yung step by step na pagpaparehistro ng motor na mabilis at hindi mo na kailangan mag-day off. Pwede mong lakarin yan kahit may pasok ka. Ayan. So hanggang dito na lamang, Starkada. Ayan, sa ating vlog about sa LTO. Ayan, thank you so much. Keep on smiling and keep on shining. Pag hindi ka pa po nakapag-subscribe kay M1 Danny TV, andyan po ang subscribe button at huwag mo na rin kalimutan i-hit yung bell icon para lagi ka pong ma-update pag may bago akong video na i-upload. Thank you so much and God bless all.